Okay guys, so nasa akin ngayon itong Honor X6A at itong Honor X5 Plus. Ang presyo nitong X6A ay 6,990 pesos para sa 4128, while dito naman sa X5 Plus, 5,490 pesos naman para sa 464. So magkano yung price difference nung dalawa? 600 kilo 1 X is equals to 3.54 1,500 pesos yung pagkakaiba ng dalawa sa presyo. Pero as you can see, magkaiba sila ng design. Ito yung X6A at ito naman yung X5 Plus. Pero pares sila ng display, pares sila ng chipset, magkaiba lang ng storage, and then magkaiba din ang kanilang camera. Now, para kanino itong mga phone na ito? Ano yung mga madalas na pwedeng gawin sa phone na to? Yan yung aalamin natin sa video na ito. Kaya wag na natin patagalin pa. Woo! Let's do this! Alright, so simulan natin dito guys sa Honor X6A. So meron tayong dalawang colorway para dito. Meron tayong Sky Silver at itong Midnight Black. Then para dito naman sa X5 Plus, meron din tayong dalawang kulay na pwedeng pagpilian. Cyan Lake at itong Midnight Black. So meron tayong dalawang kulay, no? Meron siyang mas light na kulay at meron naman yung dark color. Halos pare sila ng design and form factor. Actually, yung back panel lang talaga or yung camera module lang yung pinagkaiba ng dalawang to. Pero when it comes to dimension, pares na pares lang sila, pati sa ports and buttons. Sa left side, wala tayong makikita dito, and then sa top part, dito na natin makikita yung SIM tray. Now, kung i-check natin yung dalawa, parehas silang may hybrid type na SIM tray. Pwede tayong maglagay ng dalawang nano SIM card or isang micro SD card at isang SIM card. So good news pa rin ito kasi parehas na expandable yung storage ng dalawang to. Sa left side ng mga ito, makikita na natin dito yung volume keys at yung power button nito / fingerprint scanner. Dito naman sa ilalim guys, okay, good news kasi meron pa rin tayo ditong 3.5mm headphone jack. Andito yung kanilang main microphone, yung USB Type-C port, and of course yung kanilang speaker. So audio quality ng dalawang nito, ang napansin ko lang guys na mas malakas ng konti yung speaker nitong Honor X6A, no, compared dito sa X5 Plus. Pero ito guys, hindi ko lang alam kung ako lang to, kung sa sarili kong pandinig lang, pero for me parang mas clear, no. Mas maganda yung tunog nitong X5 Plus. Pero konting-konti lang naman, hindi naman siya noticeable. Pero ito guys, parinig ko na lang sa inyo para kayo na lang yung mag-decide. Now, para naman sa display ng dalawang ito, pares na pares sila na may screen size na 6.56 inch na LFT LCD display. Meron silang 90Hz na refresh rate at 720p yung kanilang resolution. And as you can see dito, pati yung bezels nito at yung kanilang water drop notch, pares na pares sila. And by the way guys, singit ko lang, meron silang naka-pre-installed na screen protector, so goods. Now, hindi ko lang alam kung mapapansin nyo dito sa camera, pero sa nakikita ko, nasa warmer tone, no? Itong X5 Plus, no? Dito sa X6A parang nasa cool tone siya. Pero sa display quality ng dalawa, halos same lang naman sila. Ang importante dito, hindi dull yung kulay, no? Which is nararanasan natin sa ibang smartphone na ganito yung presyo. Kaya naman sa media consumption or sa panonood sa YouTube, okay naman din yung na-experience ko dito. Now, sa kanilang display settings, of course, nandito pa rin yung ating dark mode. Meron tayong auto brightness dito guys, which is good. Meron itong eye comfort, e-book mode. Pwede natin palitan yung display color temperature nito kung gusto natin ng mas warm tone or gusto ba natin dun sa cool tone. And then good news din kasi para sila naka-dynamic refresh rate, no? So pwede natin siyang i-set sa dynamic or auto refresh rate kung gusto pa natin makatipid pa sa battery. Pero may option pa rin tayo dito na pwede natin siyang i-set sa 60Hz or sa maximum na 90Hz. Overall yun nga, gaya ng sinabi ko, wala naman masyadong pinagbago sa display nila. Working fine yung 90Hz, smooth yung transition dito, and pag-scroll and pag-swipe. Hindi rin ako nakulangan sa clarity ng display nito kahit na 720p lang siya, pwede na pang nood. Now, para naman sa performance ng dalawang ito, para sila na merong MediaTek Helio G36. Pero dito sa Honor X6A, meron tayo ditong 4GB of RAM, 128GB of internal storage,
While dito naman sa Honor X5 Plus, meron siyang 4GB of RAM pero 64GB lang yung kanyang storage. Sa battery naman, pares lang din silang may 5,200 mAh battery capacity, pero dito sa X6A meron siyang 22.5 watts na Honor Supercharge. While dito guys sa X5 Plus, meron tayong standard na 10 watts charging. Sa pagtest ko sa Call of Duty Mobile, halos same lang naman yung na-experience ko dito. Medyo potato graphics lang yung makukuha natin dito, pero sa performance naman guys, manageable, playable naman siya. Pero take note guys sa multiplayer mode ko pa lang siya na-try. Panigurado sa Battle Royale mode, may hirapan tong dalawa. So pakatandaan nyo na lang guys na hindi pang heavy user itong mga phone na to. Ano lang, tamang pang Facebook, pang TikTok lang, pang pangnood sa YouTube or Netflix. Casual and arcade games, marara naman ito. Pero sa mga fast-paced games or mga demanding games, magsasuffer talaga yung phone. Now, pagdating naman sa camera ng dalawang ito, actually isa lang yung pinagkaiba nila, no? So dito sa Honor X6A, meron tayo ditong 50 megapixel na main camera. Meron siyang 2 megapixel na depth sensor, 2 megapixel na macro, at 5 megapixel na front camera. While dito naman sa X5 Plus, meron siyang 50 megapixel na main camera, 2 megapixel na depth sensor, wala siyang macro camera, at meron siyang 5 megapixel na front camera. Para mabigyan ko kayo ng idea kung ano yung pinagkaiba or ano yung camera quality ng dalawang ito, ito yung side-by-side comparison guys ng mga nakuha kong shots. Okay, ito naman pagdating sa video recording. Pares silang 1080p 30fps. Itong nasa left side, ito yung Honor X6A. And then ito namang isa na nasa right, ito naman yung X5 Plus. So ito naman yung sa front camera. So again, itong nasa left side, ito yung Honor X6A. And then ito naman na nasa right side, ito naman yung X5 Plus. So ano sa palagay nyo guys? May kaibahan ba sa camera performance ng dalawang ito? Comment down below. Pag-usapan natin yan. Alright, basically that's it guys for today's video. Ito po ang Honor X6A at ang Honor X5 Plus. Balikan natin guys yung katanungan na para kanino at ano yung mga pwede natin gawin dito. Gaya nga na sinabi ko kanina guys, okay yung dalawang ito pang media consumption, pang TikTok lang, pang Facebook, pang nood sa YouTube or sa pakikinig ng music. Pwedeng pang backup phone itong mga ito kasi yun nga mataas yung kanilang battery. Though ang pinagkaiba lang guys, mas mabilis lang mag-charge itong Honor X6A. Nagulat din ako dito guys kasi quality din no yung camera ng dalawang ito. Okay din sila sa pang picture. Video quality okay na. Kung babalikan natin yung presyo, pwede na. Pero yun nga, lalo na yung main camera ng dalawang ito, capable siya na mag-shoot ng magandang quality. Now, ang price difference ng dalawang ito, remember 1,500 pesos. Ano yung makukuha natin dito sa Honor X6A? Sulit ba yung 1,500? Well, kung importante sa iyo ang mas mabilis na pag-charge, makukuha mo yan dito kasi nga meron siyang 22.5 watts na Honor Supercharge. Pangalawa yung kanyang storage. Doble, kung wala kang ginagamit na micro SD card dyan, sapat na yung 128 no bago ka makabili. Bukod dun guys, wala na. Same lang naman sila ng display, tapos nadagdagan lang naman tayo dito ng 2 megapixel na macro camera na for me, hindi ko naman din ginagamit yung macro camera no. So, kayo lang din talaga yung makakapag-decide dyan kung ano yung perfect talaga na para sa inyo. Ito bang Honor X6A or itong X5 Plus? Ano ba sa tingin nyo? Alin ba sa dalawang ito yung pipiliin nyo? Comment down below, pag-usapan natin yan. Ngayon, kung interesado naman kayo sa isa sa mga ito, meron akong link na nilagay dyan sa description box. Check nyo na lang. Alright, so sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito. Paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon guys. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice soup!